Ano ang inyong masasabi rito sa balitang ito? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, merong sinasabi para dito sa ating papalapit na national election. Pakinggan po ninyo to. At kayo yung malayang makapagbigay ng comment dito. Election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas ng anlaban. Wala lang, we will not allow, sa kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong tayo, na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong subayan. Kaya no? Sinabi yan ng dating Pangulo. Ang sinasabi po ng dating Pangulo rito, maging parehas daw, pumarehas daw ang gobyerno. Tinawagan niya ng pansin si Pangulong Marcos na sana daw ay maging parehas sa eleksyon. Abay, sandali. Meron bang, ang Presidente ba ay nagsabi na hindi siya parehas sa darating na eleksyon? Hindi naman ho pwedeng makialam ang Pangulo sa takbo ng eleksyon. COMELEC ang may control dyan. At ang COMELEC ang binigyan ng kapangyarihan sa eleksyon sa ilalim ng saligang batas kung paano patakbuhin ang parehas at maayos na eleksyon. Pero bakit siya nananawagan kay Pangulong Marcos na kung siya daw inaririnig, dapat daw ay pumarehas sa eleksyon? Ano ibig sabihin nun? Anong tingin niya? Di ba? Kakaiba rin, no? In this coming election, Ayan, ulitin ko ha. President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas ng anlaban. Ayan, no? Wala. Pagkatapos ng 2 taon kalahati na kanilang batikos na ginawa kay Pangulong Marcos, ngayon ang mag-ieleksyon na ang dapat ay masunod ay ang taong bayan kung sino ang kailang iboboto, nananawagan si Digong Duterte na sana daw ay maging parehas ang halalan. Wala namang plano ang gobyernong mandaya. Wala namang, hindi naman gagawin niya ng Pangulong Marcos. Dahil kung tutuusin, alam ni Pangulong Marcos ang limitasyon ng trabaho ng Pangulo during election day. Dahil ang COMELEC ang inatasan ng saligang batas, inuulit ko, na magpatakbo ng eleksyon. Di ba? Bakit itong dating Pangulo, guilty ba siya? Doon sa kanyang halos 2 taon ng paninira ng kanyang mga followers, supporters sa administrasyon ito, ngayon na mag-i-eleksyon ay nananawagan ng ganyan. Anong ibig sabihin yan? Nagpapaawa kayo? Guilty kayo na sa dami ng inyong ginawang pambabatikos at personal, pagtatangka sa buhay ng Pangulo, pagsasabing bangag ang Pangulo, pagsasabing yung mahina itong Pangulong ito, pagkatapos ngayon humihiling kayo na maging parehas? Ano yun? Para sa inyo? Akala ko ba wala kayong tiwala sa administrasyong ito? Akala ko ba sabi nyo mahina si Pangulong Marcos? Akala ko ba walang kabutihan itong pamahalaan? Bakit ngayon ninanawagan kayo maging parehas ang eleksyon? Anong gusto niyong palabasin? May plano itong gobyerno? Wala naman tayong nakikitang planong pandaraya. Dahil computerized ang eleksyon. Alam ng COMELEC kung ano ang kailang obligasyon at trabaho. Hindi trabaho ng Pangulo patakbuhin ang eleksyon. Ang trabaho ng Pangulo ay bumoto rin during election day. Lahat tayo, one vote only. Lahat ng botanteng Pilipino. Ano? Kinukondisyon ba ng dating Pangulo na pag natalo ang kanyang mga kandidato ay baka nadaya? Pwedeng ganon. Kasi, ngayon pa lang nananawagan siya maging parehas. Paano ito? Kinukondisyon? Inuulit ko, kinukondisyon niya isipan ng tao na pagka dito sa kanyang panawagang ito at natalo ang kanyang mga kandidato ay sila nadaya. Gusto niya ay magbigay ng assurance ang Pangulong Marcos na walang daya. Hindi naman talaga trabaho ng Pangulo yun. Bakit? Nung siya ba ang Pangulo ng ating bansa? Di ba hindi naman din siya nakaalam sa eleksyon? Pinabayaan din niya ang mga botante. Di ba dapat ganon? So anong tingin ninyo? Dalawang isyo. Nire-respeto na ba niya ang ating gobyerno matapos ang kanyang paninirang ginawa sa 2 taon kalahati? O kanyang kinukondisyon ang kanyang mga followers at ang mamamayan na pag natalo ang kanyang kandidato ay maaaring dinaya?
Kasi ang kanyang panawagan ay dapat daw maging parehas. Ang ating Pangulong Marcos ngayong elections na darating sa Mayo. Wow, anong ibig sabihin nun? So kayo po, malaya, kaya ako pinarinig sa inyo, inulit ko pa nga yung kanyang panawagan na yan. Yan ay kanyang ginawa sa harap ng kanyang mga followers at kanyang mga kandidato nung magkaroon yata sila ng meeting noong isang araw. Siya yung parang naging speaker dyan at yun ang kanyang sinasabi. Hindi na siya, parang medyo malumanay na yung kanyang boses. Kung kayo kasi ay tumulong sa ating gobyerno from day one, hindi na kayo kailangan manawagan ng ganyan. Na maging parehas. Kahit wala namang plano ang gobyerno, nagdududa kayo na baka hindi maging parehas. O kinukondisyon nyo na baka hindi maging parehas ang eleksyon. Kinukondisyon nyo ang kaisipan ng tao. Huwag naman ganyan. Ang dapat ipanawagan dyan, bumoto ang mga kandidato o bumoto ang mga botante sa kanilang sariling diskarte. Dapat ang panawagan dyan, mangampanya at magpakilala ang mga kandidato ng tamang pamamaraan at bigyan ng kalayaan ang botante kung sinong iboboto. Huwag yung ang panawagan ay maging parehas. Hindi naman mandaraya ang Marcos eh. Mandaraya ba si Pangulong Marcos? Di ba ito yung unang eleksyon sa ilalim ng Marcos administration? Yung nakaraang eleksyon ay under ng Duterte administration, di ba? Meron bang record si Pangulong Bongbong Marcos sa nandaya? Wala naman. Kahit nung nakaraang eleksyon, wala naman. Akusasyon lang ng mga maka-Duterte rin, ng mga grupo ng mga followers ni Duterte, pero hindi naman napatunayan. Madali kasi ang mag-akusa, pero ang pagpapatunay ay ibang issue. So malaya po kayo kung ano inyong analysis at opinion dyan sa panawagan na yan ni dating Pangulong Duterte na maging parehas daw si Pangulong Marcos sa eleksyon. Wow! Ibang hugot yun ha? Maging marunong tayo, maging matalino tayo. Maraming mga statement na pagkukunwari, maraming statement na makatotohanan, maraming statement na nagpapaawa, maraming statement na pwedeng pakondisyon sa taong kaisipan ng tao. Nasa inyo na po yan. Naipaliwanag ko na kung anong ibig sabihin ng mga ganyan. Kung ano inyong masasabi. Okay? Papalapit na ang eleksyon. Actually, February 11, opisyal na ang kampanya. Ang eleksyon ay sa 12 ng Mayo. Mga botante, kayo na mga followers, subscribers at viewers ng aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions, kayo po ang malaya kung ano at sino ang inyong karapat-dapat iboto. Ako bilang mamamahayag, bilang political vlogger, ang sinasabi ko lang, dapat ang ating piliing kandidato ay yung merong paninindigan sa issue ng West Philippine Sea. At meron din paninindigang ibalik ang parusang bitay sa mga corrupt government official. Yan dalawa lang na yan ang aking isang hinihiling. Hindi ko alam kung sinong kandidato ang merong ganyang alam at ganyang plataforma. Pero hindi ako mag-i-endorso ng kahit na sinong kandidato dahil ayaw kong maka-impluensya. Ayaw kong ma-impluensya ng inyong karapatan, exclusive na karapatan na ang botante ang silang masunod kung sino ang kailang iboboto. Magiging malinis ito kung yung ating konsensya, ang ating paniniwala at paninindigan ang ating susundin. Hindi paninindigan ng iba. Maniwala kayo sa akin. Please like, share ng video ito.